magiging hindi na katulad pa ng dati. Amen? Alam niyo ba kapag ikaw ay may banal na Espiritu ng Diyos, Ephesians chapter 4 verse 30, yan ang tatak mo sa araw ng katubusan ng Diyos. Amen? At ikaw na nakatanggap ng banal na Espiritu ng Diyos, malalaman mo ngayon sa araw na to, ano ang kahalagahan na ngayon ay meron ka ng banal na Espiritu na nananahan sa iyong puso. Amen? Ano ba ang benepisyo kapag ikaw ay may banal na Espiritu ng Diyos? Basahin po natin amen. 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 Praise God. Basahin po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid. Praise God. Ang topic po natin sa magandang hapon na ito ay banal na Espiritu ng Diyos. At ang aking pong team ay the benefits of having the Holy Spirit. Ang benepisyo ng pagkakaroon ng banal na Espiritu ng Diyos. Ano ang ginagawa ng banal na Espiritu ng Diyos sa bawat buhay na meron tayo? Gusto niyo bang malaman, mga kapatid? Amen. Magsabi kayo ng malakas na Amen. 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 Praise God. So, buksan natin ang ating mga Bible sa John 16 verse 7. Ito po ay pangungusap ng ating Panginoon sa mga disipulo ng Diyos. Ang isang benepisyo na meron po tayo sa banal na Espiritu ng Diyos, sabi po ng John 16, verse 7, ito po nasa English, sabi po dito, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you." Hello? Ang sabi po ng ating pinasa, sa pag-alis ng ating Panginoong Hesus ay iniiwanan niya tayo ng isang comforter. Hindi po ito yung bigaan. Ang isang comforter po ay isang umaaliw o taga-aliw. Marami po sa atin ngayon, hilig natin na manood ng telebisyon. Amen? Amen. Ng mga teleserye, ng mga Korean telenovela. At ang dahilan ay para tayo maaliw. Amen? Amen. Ang maraming Amen. tao ay maraming ginagawa sa buhay dahil gusto nila ng aliw. Amen? Yung Amen. iba bumibili ng aliw. Tama po ba? Amen. Pero kapag ikaw ay Kristiyano, ang kaaliwan ay nanggagaling sa banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Na kahit ang sitwasyon ng buhay ay hindi maganda, mayroong umaaliw. At ang umaaliw ay ang banal na Espiritu ng Diyos na tinanggap mo at tinanggap ko nung tayo nakakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Amen. Dahil po natin amen. 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 In short, ang banal na Espiritu, ang isang benepisyo niyan ay meron kang taga-aliw. Sabihin niyo nga po, taga-aliw. Taga-aliw. O mang-aaliw. Amen? Pag ikaw ay nalulumbay at hindi mo problema ng buhay, manalangin ka, lumuhod ka sa Diyos. Lord, aliwin mo ako na yung presensya ko nito. Amen? Sapagkat sa iyong presensya ay may tunay na kagalakan. Amen. Na-experience natin yan for me being 34 years in the Lord. Marami na akong naranasan, marami na akong nakita. Sa gitna ng mga usapin ng buhay, kapag si Kristo ay nasa iyo, you have everything. Amen. So, wala akong pera ngayon. Hindi pinag-uusapan kung meron pera ka o wala. Ang importante, meron kang Panginoong Jesucristo sa puso mo. Amen. At meron kang banal na Espiritu ng Diyos na umalis sa iyo sa gitna ng maraming usapin ng buhay at pagsubok. Amen? Amen. Na kahit ano nangyayari, ang saya-saya mo. Ba't ang saya-saya mo? Naalala ko yung na-share ko sa inyo sa 1 Peter chapter 1, pababa, 9 hanggang pababa. Nakalagay ito. Nag-aalala ako sa Panginoon na hindi ko nakikita. Pinaglilingkuran ko ang Diyos na hindi ko nakikita. Iniibig ko ang Diyos na hindi ko nakikita sapagkat may kagalakan akong nararanasan. Ano yun? Na hindi ko maintindihan. Amen. Amen. Yun ang ibig sabihin, kapag may banal na Espiritu ng Diyos, naaaliw ka, whether you believe it or not. Kasi Amen. ito ang salita ng Diyos sa John 16:7. Amen? Amen. Okay. Lahat ng masaya, magsabi ng Amen. 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 At ang pangalawa, mga kapatid, itong pinakamatindi. Pag ikaw ay may banal na Espiritu ng Diyos, ay meron kang kapangyarihan. Amen. Amen. Sabihin ko nga, kapangyarihan. Pangyarihan. Mga kapatid, pag sinabi ng kapangyarihan, with power talaga. Kapangyarihan! Kapangyarihan. Hindi naman sinabi ko, lahat ng nasa pamilya, may kapangyarihan. Kailangan, may kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na yun? Na kung dati-dati ay hindi tayo nakakapaghayag ng salita ng Diyos sa lahat ng ating
Sabi po dito mga kapatid, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth. Ibig sabihin, kapag dumating ang banal na Espiritu ng Diyos, binabaan ka ng banal na Espiritu ng Diyos, hindi ka na magiging mahiyain. Hello? Nasa daan ka naman pumunta, ay inihahayag mo ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Uy, nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Ako, na-experience ko yung mga kapatid, na-share ko na sa inyo. Saan mo man ako dalhin? Saan mo man ako dalhin? Saan da ako? Nasa aeroplano ako. Pag sinabi ng Panginoon, hahayagan mo yung katabi mo, hahayagan ko yan. Amen? Kasi si Lord Amen. kinag-usap sa akin. Ibig sabihin, pag take off na yung aeroplano, tumataas naman yung kamay yung sinishare ko. Pag pababa naman ng aeroplano, pababa na rin. Ibig sabihin, hindi ko sinasayang ang panahon. Pag wala akong katabi, sasabihin ng Lord sa akin, yung nandun sa unahan na yun, na wala namang katabi, pumunta ka doon. Nakakapag-share ako mga kapatid. Amen. Hindi ko sinasayang ang panahon. Alam niyo kung bakit? Ito narinig din na sa akin. Pag meron ako nakitang Christian tao na walang pagkakakilala sa Diyos, ang lahat ng inisip, Lord, kailangan ko hayag si Jesus yan. Kasi pag hindi ko nahayag yan, pupunta yan sa impyerno. Amen. Hindi nyo hayaan ang inyong mga sa buhay, hindi pumunta sa impyerno. Hindi nyo hayaan yung mga kaibigan nyo sa lupang ito ay hindi nyo hayagan na salitaan ng Diyos. Amen? Sa Amen. isang araw, meron Diyos na darating at huhukom. Amen? Napag-aralan na natin sa maraming pagkakataon. Amen. Ang kaligtasan ay matutagpuan lang kay Kristo. Amen. Amen. Kahit doon sa Ueno, mga kapatid, pag may nagtatanong ng address, o ano ba maganda, sasakyan, train ba o bus? Mga Pilipino nagtatanong ng mapa. Sasabihin ko kaagad, mga kabayan, saglit lang ha, pwede ko bang mahayagan kayo ng salita niyo? 5 minutes lang. Pag lumagpas po ako, 7 minutes, sorry po. Pero at least nahayag ko si Kristo. Minsan makikita ko doon sa kanto, may taas na kamay. Nag-ahayag na salita niyo. Minsan pag nasa aeroplano naman ako, sasabihin ko, Lord, ako may mag-ahayag sa mga katabi ko. Sasabihin sa akin na, Lord, magpahinga ka lang. Alam mo kung bakit? May nagsasalita na yung katabi ko, born again pala. Diyos ay nagsasalita! Amen! Amen. Amen. Wala ba kayo sa John chapter 10, verse 27, or John 14, 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Narinig ng aking tupa ang aking boses. Nakikilala ko sila, at ako'y sinusunod nila. Pero nagsasalita nyo. Kaya dapat lagi tayo nananalangin, nakikipag-usap sa Diyos. Humihingi ng gabay sa Panginoon. Amen. Amen. Ako ngayon, hindi na ako kumikilos sa sarili kong kakayahan. Hindi na ako kumikilos sa sarili kong pag-iisip. Lagi kong tinatanong ang Panginoon, Lord, ano ang gusto mong gawin ko? Lord, ano ang gusto mong gawin ko at hakbangan ko? Kaya nga, Lord alam niyo ba yung Lord? Pag sinabi ng Panginoon, siya ang masusunod. Hindi ka na. Amen. Amen. Kaya nga tinawag na Lord. Nandiyan pa ba kayo? Yes. Yes. Amen. Chapter 3, verse 5, 6. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sa lahat ng gagawin natin, dapat kasama lagi ang ating Panginoon. Sa lahat ng ating pagpaplanuhan, dapat kasama ang Panginoon. Basahin Amen. natin, Amen. Amen. So, ang banal na Espiritu ng Diyos, makinig kayo mga kapatid. Pag dumating ang banal na Espiritu ng Diyos, ang sabi niyan, ikaw ay magiging witness. Saan yun? Magiging witness ka, ibig sabihin, magpapahayag ka, i-witness mo yung kaligtasan na nagmumula kay Kristo. Ang sabi dito sa Jerusalem, sa Judea, at sa Samaria, and to the uttermost part of the earth. In short, lahat na ng lugar. Amen. Una sa pamilya mo. Yan ang Jerusalem mo, mga kapatid. Amen. Pagkatapos ng Jerusalem, malong sa buhay, yung mga kaibigan mo, kapitbahay mo, ilalagay ka na sa lahat ng mga lugar. Ako nagpapasalamat ako mga kapatid. Malinis na ang dugo ng aking mga pamilya sa aking kamay sa harapan ng Diyos. Bakit? Nahayagan ko na buong pamilya ko eh. Nahayagan ko na ang buong pamilya, ng mga pamilya ng nanay ko, ng tatay ko, ng mga pinsan ko, ng mga kamag-anak ko. Alam niyo ba mga kapatid, maka-wedding niya na, may wedding niya, maghahayag ako ng salita ng Diyos. Okay? Mapa-birthday yan, maghahayag ako ng salita ng Diyos. Mapapatay pa yan, may patay dyan, naghahayag ako ng salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ay hindi babalik ng walang kamuluhan. Amen. Kahit hinahayagan mo yan, hinahayagan mo yun, istab-istab kayo, tandaan nyo, isang araw yan, yung isinero sa kanya,
Amen. Ephesians chapter 1 verse 4. From the foundation of this world, pinili ka na ng Diyos. Amen. 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 Kapag mag-aayat o pinili na pala. Alam niyo, tinitingnan dito, hindi naman yung maayagan mo eh. At tinitingnan ng Diyos yung pagsunod mo. Susunod ka ba? Ano yun? Sabi ng Bible, napapanahon o hindi napapanahon, be an evangelist. Ano ibig sabihin yun? Hinahayag mo ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Amen. Hinahayag mo ang gospel patungkol kay Kristo. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Kahit sabihin nila kapal-kapal naman ang mukha nito, lahat na lang hinahayagan, lahat na lang sinishare. Di ba rin napakapal ang mukha ko sa inyo? Basta ang importante, tamang ginagawa ko sa harapan ng Diyos! Amen. At ang Panginoon. Amen. Buti mo pagdating ang Holy Spirit, tatak mo na yan pagdating ng Panginoon. Sa katubusan, may mata. Hindi ka naman pwede makapasok sa silyan, wala kang ticket. Tama ba? Sa Amen. Pilipinas na, hindi na pwede ibenta yung baboy na walang tatak. O ikaw pa, dapat pagdating ng Panginoon, Ephesians 4:30, ang sealed, sabi, the Holy Spirit is your sealed unto the day of redemption. Sa katubusan, may tatak ka. O ngayon, nasa lupa pa tayo. Ngayon na may banal na espiritu ka, meron kang tag-aliw. Binipisyo mo yun, meron kang tag-aliw. Pangalawa mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, may power ka na. 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 Amen. Praise God. Amen. At pangatlo, kayo na naghahayag ng salita ng Diyos na speaking in tongues. Hello? Nagsasalita ng iba't wika. Diba narinig nyo eh? Nagsasalita si pastora ng iba't wika. Yung iba, ang tingin nila dyan ay barbaric. Pinanggalingan ko ng Diyos, hindi naniniwala sa speaking in tongues, barbaric. Patawarin sila ng Diyos. Amen. Amen. Yan, nag-attend ako ng conference dyan sa Araneta. Ang mga kasama ko, sila Gina Alahan. Alam mo yun, sila Philip Salvador. Mga nandun, no? Nakakilala na sa Panginoon, yung mga kapatiran ng mga artista doon. Okay? Nagpupulis ako na, doon sila sa ground floor, doon kami sa taas. Sabi ko, si Tirso Cruz dito, yung asawa niya. Ang pastor nila, si Pastor Hylan. Pastor Hylan, matindi yun. Pag pumunta sa hospital yun, may sakit. Alam mo yun? Lumpo, nakapagaling. Siya rin din yung nakapagpabuhay ng patay. Bakit? Amen. Kakayahan yun eh. Kakayahan ni Jesus yun. Amen. Ang banal na Espiritu na ipinahil sa iyo upang ikaw magpagaling na sakit at may karamdaman. Maging si Jesus, mga kapatid, sa Acts 10. Maging ang amay pinahilan si Kristo ng banal na Espiritu ng Diyos. At siya nagpagaling may mga sakit at karamdaman, nagpalayas ng mga demonyo. Kaya pag ikaw ay may pahit ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya mo magpalayas ng demonyo. Amen. Amen. Kaya Amen. mo magpagaling na may sakit at karamdaman. Ikaw ba nagpapagaling? Hindi si Jesus. Sabi nga ng Bible, hinahawakan niya ang iyong kamay sa Isaiah 43. Hinahawakan niya ang iyong kamay para ang kamay na ito'y magdulot ng pagpapagaling. Hindi lang kagalingan ng pisikal, kundi kagalingan ng espiritual. Tama? Ang tao wala sa Diyos, patay ang espiritu. Amen. Amen. Kailangan mag-born again para ang espiritu may buhay. Para magkabuhay ang espiritu ng Diyos, kailangan pumasok ang Holy Spirit. Amen. 34 years ago, yung ginawa ko. Hindi nang tawag sa Panginoon, dadaralan natin. Nabaptize sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Acts 2:13. Amen. Amen? Amen. At ang sabi sa pangatlo mga kapatid, ito maganda. Kapag meron kang banal na Espiritu ng Diyos, alam niyo pag nag-speaking tongues ka, malalaman mo kapag ikaw may banal na Espiritu ng Diyos, unang-una nabago buhay mo. Amen. Lahat na nabago ang buhay, magsabi ng amen. Amen. Hindi pa man nabago, babaguhin ng Diyos. Amen. Amen. At hindi lang yun, pag ikaw ay nagsasalita ng iba't ibang wika, kasi yan ang signs may banal na Espiritu ka, isa sa mga signs. Ano yun? Na kapag nalulungkot ka, hindi mo na maintindihan ang problema ng buhay, pag ikaw nag-speaking in tongues, makalangit na language yan. Speaking in tongues is a heavenly language. Tubukan mo, nalulumbay ka, nalulungkot ka, nade-depress ka, nagkakaroon ka ng anxiety. Bigla ka tumayo sa presence ng Panginoon, o kaya ikaw magbasa ng Bible, o kaya nakaluhod ka. Ano yun? Magsalita ka ng iba't ibang wika. Alam niyo kung bakit? Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay nagpapalakas sa pagkataong loob. Amen. Sapagkat ang gusto ni Satanas, panlupalpayin ka, pahinain ka na, huwag ka nang maglingkod, mawala na ang patotoo mo. Pero kapag ikaw ay tumatawag, banal na Espiritu ng Diyos, sa mga oras na tulungan mo ako, palakasin mo ako, Diyos. Ano po, banal na Espiritu ng Diyos, pinalalakas ka. Problema dito sa Japan, mga kapatid, ang Espiritu dito, depression. Ang Espiritu dito, anxiety. Anxiety, puro takot. Alam niyo, bagamat sinasabing sakit yan, sabihin na natin, sakit yan. Pero pag
wild battle. Infirmity, ang infirmity sa Tagalog sakit, o kaya karamdaman. Hello? Alam niyo ba mga kapatid, nung panahon ni Jesus, nililibok niya may sakit at karamdaman, spirit of infirmity, I command you right now, get out in Jesus' name! So, espiritu ang sakit. Nandiyan pa ba kayo? Amen. May sakit tayo, huwag natin bibihin. Ay, may sakit ako, hindi na ako makalakad, hindi na ako makapunta sa church kasi sakit ako, ang sakit ng aming tutuloy. Maraming reason eh. Amen? Amen. Pero Amen. nilalabanan niya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bakit? May espiritu ako ng Diyos na nagpapalakas sa'yo. O, sabi ng Bible, sabi dito mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 14 verse 4, self-edification, edify ang sarili mo. He that speaketh in a known tongue, siya nagsasalita ng ibang wika, ang sabi dito, ay pinalalakas ang pagkataong loob. Yung kaloob-looban ng pinalalakas. At sabi dito, but he that prophesieth edify the church. Okay? Ang bigyan lang natin ng pansin ay yung speaking tongue. Nagpapalakas ng pagkataong loob. Ang prophesying, yung mga bagay na inahayag mo, na inahayag sa inyo doon, nagpapalakas ng church. Pero tingnan muna natin yung nagpapalakas sa atin. Walang iba kundi speaking lang. Self-edification. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Di ba nakwento ko sa inyo kanina? Narinig ko yung mga member namin, mga member sa church. Ay, nag-speaking tongue sila, Lord. Gusto ko rin yan. Gusto ko lang speaking tongue. Hindi ko pa alam doon na yung pala baptism of the Holy Spirit. Hindi ba kayo? Amen. Lord, gusto ko niyan. Gusto ko niyan. Nagpupus-pusan yung church. Oh. Nag-aawitan sa Panginoon. O lahat ang lumapit, nagpupus-pus, lapit sa harapan. Hindi pa nga nagpapatong ng kamay ang pastor namin eh. Nagpupuri pa lang sa pala. Pakiramdam ko, parang nasa langit na ako eh. Tapos sabi ng Lord sa akin, Lord! Pag-Lord ko mga kapatid, nag-speaking tongues na ako. Ang buhay ko ay hindi na naging katulad pa ng dati. Ano yun? May kapangyarihan maghayag ng salita ng Diyos. Amen. And the God will give you power. And the Holy Spirit comes. Meron kang kapangyarihan na hayag si Kristo. Amen. At yung speaking tongues na meron ka, nagpapalakas ng pagkataong loob. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagpapalakas ng loob. Nagpapalakas ng loob. O ng pagkataong loob. Papalakas. Sabihin mo, ng pagkataong loob. Pagkataong. Nandiyan pa kayo? Amen. Amen. Number 1, kapag may Holy Spirit ka, may sealed ka ng Holy Spirit. Yes, amen. Si sealed, tatak mo pagdating ng Panginoon. Amen? Pangalawa, pag dumating ang Holy Spirit, meron kang comforter, meron taga-alin. Amen? Pag dumating ang Holy Spirit, may kapangyarihan ka. Kaya tayo nilagay sa lugar na malaki kasi dadami ko! Amen. Amen. Amen? Dadami ko! Amen. Kasi, alam mo, nagdaragdag si Lord naman eh. Pag nakita niya ang mga lingkod ng Diyos ay nagpupursige maglingkod sa Diyos, amen? Lalawag Amen. ko. Pastora, kung may mga kontrabida, hayaan yung mga kontrabida. Amen? Amen. Amen. Basta ang lahat sa inyo, katulad ng mensahe ko na nakaraan, we must be grounded with love. Amen? Magulat tayo sa pag-ibig. Magpapalakas tayo sa pag-ibig. Ano yun? Na kahit anong ginagawa ng ating kapaligiran, mahal pa rin natin sila sa Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nalala niyo yung mensahe natin ng linggo? At ano man ang nagawang kasalanan ay napagtatakpan ang kasalanan. Love covers all sin. Love covered all sin. Diba? Sa mag-asawa, kahit na anong, minsan hindi naman maganda gaya ng kasawa natin, minamahal pa natin, yung mga anak natin, unconditional love. Diba? Mahal natin kahit anong nangyayari kasi mga anak natin. Natatakpan ang kasalanan ng pag-ibig. Kaya ang layo kong dalangin mga kapatid, laman ng puso, Lord, sa lahat ng gagawin ko, punuin mo ako ng pag-ibig. Kasi alam ko, magagawa ko lahat dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Amen. Dati mga pagsubok mga kapatid, dati mga persecution, dati mga panalait. Amen. Kaya tandaan nyo, hindi kayo iwanan ng Diyos. Sabi ng Bible, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. Amen. Kahit anong nangyayari sa buhay natin, hindi ka iwanan, hindi ka pababayaan. Amen? Amen. Amen. Praise God. Ano ba mga kapatid? Ito pa. Alam niyo ba, na kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw mismo ay templo ng Diyos. Sabihin mo nga, templo ng Diyos. Templo ng Diyos. Imagine mo si Kristo na nanahan sa iyo. Amen. Ikaw ang tahanan ng Diyos. Ikaw ang tahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Hello? Alam niyo kung malalaman niyo lang ang salita ng Diyos, ang masasamang Espiritu, takot yan sa atin. Yung iba gaya-gaya lang, sabi ng Bible. Nang gagaya siya, yung mga disipulo, nagpapalayas ng mga demonyo. May nanggaya, gusto ko rin yung ginagawa nila. Nagpalayas din. Nung nagpalayas siya ng masamang Espiritu, kasi gaya-gaya siya, ano sabi ng masamang Espiritu? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus,
pero hindi kita kilala. Yung masamang espiritu, hinabo siya, niluray. Hindi ba kayo? Amen. Amen. Pero pag ikaw ay may tunay na Diyos, ang banal na espiritu na sa iyo, si Kristo na nasa iyo, nagliliwanag ka! Ang masamang espiritu, takot sa iyo. Amen. Amen. Ako mismo personal nakaranas ako. Amen. Ang liit na babae na ganyan. Si Juana, pumunta sa bahay, sa church, nagmumagod na sa mukha, naagnas ang buho. Pastora, tulungan mo ako, pag-pray mo ako. Sabi ko, nakatingin lang ako, libre sa akin ng Lord. Oh. Oo nga. Meron nga sa yung nakukulang. Hindi tiga Japan, tiga Cebu. Doon ako nakakita, mga kapatid, ano yung namumulang mata? Nakakita ka ng pelikulang yung sa bonfire. Nakala mo nilagyan ng contact lens. Nakakita ako doon sa harapan ko mismo. Nung nagpe-pray na kami ng ganyan, sabi ng Lord, sabi nakapatong kami, sabi ng Lord, babagsak, bumagsak nga. Di ba pumesto ko dyan, tinignan ko na siya, nakatagilid. Sabi ng Lord, sisigaw niya. Pag ganyan na sa akin, sumisigaw nga. Sigaw! Hawak-hawak ng tatlong hapon namin, nakahawak sa pa, nakahawak dito dalawa. Kaya yung mga na-share ako ng mga Japanese na mga na born again, nakita nila yung kapangyarihan ng Diyos eh. Mali, pulang-pula ang mata. Una pa hindi nung nagpunta, nakipag-usap. Maya-maya nung pinagpipray ko na, nangungusap na ang Lord, sisigaw yan, sisigaw. Babagsak yan, babagsak. Kita niyo mga kapatid, contact lens, pulang-pulang yun, hawak-hawak, ang liit-liit na, ang lakas-lakas niya, no? Tapos alam niyo mga kapatid, nung pinatong ko rin kami ito, nag-iba pa boses. Ano sabi sa boses? Pwede na liit. Sabi mo, makakati na, nakatingin ng ganyan, ano? Ako naman lang, sabi ko, pagpatong mo naman. Sabihin mo, Jesus! Sabi niya, Jesus! Sabi mo, may lumabas. Alam mo, sabi niya, nagpatutoy, Pastor, bakit? Nahimasmasan niya, Pastor, ano nangyari sa akin? Sabi ko, inalihan ka ng masama espiritu. Pastor, alam mo na, yung kanina, nagagalit ako sa hindi ko kita kilala. Ngayon na kita nakilala, hindi ko naman ugali na magalit sa tao, hindi ko naman kakilala. Pero nakita kita kanina, hawak-hawak siya ng tatlong ako, kasi nagwawala na siya. Galit na galit ako. Si Satanas, galit na galit sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Tandaan niyo, galit na galit. Pero mas makapangyarihan tayo. Sabi ng Bible, great is Jesus, who is in here that is in this world. Yung sinabi, makapangyarihan ang Panginoon nasa atin kaysa sa Kanya sa mundo ito. Kaya malalakas ang loob natin at papalayas ng mga demonyo. Amen. Amen. Kasi maraming Kristyano kung panting na. Amin, niligtas ako ni Lord. Salamat sa Panginoon. Pero nabubuhay ka na hindi tama, di mo na nakikita, gawa ng kaaway, tinutokso ka na. Nandiyan ba ka? Eh samantala, ang ganda-ganda pag nasa presence ka ng Panginoon, araw-araw devotion ka, araw-araw sasalita ka ng ibang wika, pray in the Spirit ka sa Panginoon. Amen. Nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Tandaan nyo, hindi tayo kaya ni Satanas. Amen. Kaya alam mo nangyari ko sa babae niya, mga kapatid? Talagang lumaya siya. Sabi niya, Pastor, bakit gano'n? Kanina parang may humihila ng espiritu ko. Parang kinukuha na siya. Kasi gusto ni Satanas ang kiling ka. Pero salamat sa Diyos, nakakilala ka sa Panginoon. Tinanggap mo si Jesus. Amen. Magpatuloy ka lang sa Panginoon. Nandiyan ba kayo? Amen. Amen. Masisiraw si Satanas sa atin, tandaan niya yan. Hindi lang niya masisiraw pag nagbubuhay ka sa kasalanan. Kampi mo siya eh. Di ba? Pero salamat sa Diyos, hindi na kayo katulad pa ng dati! Amen. Binago mo na ni Kristo! At nagkinuwa, may nagbaptism tayo. Nilubog na ang mga lumang pagkatao, pagkaahaw, yung bago na lang! Sino ba nagbabago? Hindi man natin kayang baguhin yung mga sarili natin eh. Si Kristo lang ang pwedeng magbago sa ating mga buhay. Amen. Masahin na natin ang Amen. tahanan ka pa ng Diyos. Binigyan ka pa ng kapangyarihan. May mga araw ka pa. Silyado ka na ng banal na Espiritu ng Diyos. Saan ka pa? Amen. Ayaw Amen. ka ng naranasan natin. Ibahagi rin naman natin sa iba. Amen. Huwag tayo maging madamot sa kaligtasan. Naligtas ka na, okay na. Paano naman yung mga mo sa buhay? Paano naman yung mga kapatid mo? Paano naman yung mga nasa loob ng bahay mo? Paano yung mga katrabaho mo? Na minsan isang araw may Diyos na darating. Huhusgahan niya ang mundo. Paano kung hindi nakakilala yan sa Diyos? Kaya nga tayo na born again. Hindi tayo na born again mga kapatid para umupo. Na born again tayo para kumilos. Amen. Ibahagi si Kristo at kaligtasan na bumula sa Kanya. Amen. Masahin ba natin amen? Amen. May pa ng benepisyo pag may banal na Espiritu ng Diyos ka. Amen. Amen. Kasi Amen. ang buhay ng tao ngayon malungkot pag wala kay Kristo. Amen. Hinahanap Amen. lagi yung kapangyarihan ng Panginoon na hindi niya maranasan. Amen. Nandiyan ba ba kayo? Amen. Amen. Okay. At
marami pa tayong pag-uusapan, mga kapatid. Dalawa na lang bago ako magtapos. Sabi ng salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na hinaan. Kaya minsan napapansin ko, Pastor, bakit mo alam yan? Bakit yung iba nagsasalita ng mga bagay na nangyayari sa hinaharap? Bakit? Ang banal na Espiritu ng Diyos, teacher! Nandiyan pa ba kayo? Amen. Teacher, mga kapatid. At ano pa? Sabi, shortcut ko na lang. Hindi lang ikaw tinuturo ng banal na Espiritu ng Diyos. Nakakaawit ka na sa Panginoon na umiiyak sa Diyos. Alam niyo ba, may nagtuturo ng banal na Espiritu ng Diyos para ka magpuri sa Diyos? Banal na Espiritu din ng Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Amen. So, ibig sabihin, kung kayo lagi mo nalalang pastor namin, kung if you have Jesus, you have everything. Di ba? Sila meron na silang kayamanan na meron sila. Sila na meron silang maraming pera sa bangko, pero ikaw meron kang Jesus. Kahit na walang pera sa bangko, basta may Jesus. Amen. Eh dito nga, mga kapatid dito, maraming pera sa bangko, meron pang Jesus. O di ba? Tingnan si Manny Pacquiao. Lalong pinayayaman ng Panginoon. Bakit? Kasi gagamitin siya ng Panginoon, niyayag si Jesus. O, meron akong chika sa inyo. Alam niyo ba yung mga kumakanta doon sa ano? Sino ba nakwento ko? Yung mga kumakanta doon na choir niya, bago siya lumaban sa boxing. Kaya tingin lagi nananalo. Eh, mga bishop yun eh. Mga pastor yung kumakanta doon. At yung isa doon, si Bishop Torres, nakasama namin sa Israel. May kakilala niya personal, si Manny Pacquiao. Kaya kung saan ang laban, nandun ang ating Bishop Torres na gano'n. Pastor, kanya, pastora, mga bishop yun nandun, habang kumakata ng bayang pag-ibig, pearls ng silangan, with power yun. Bakit? May Diyos eh! Amen. Magandang to, Jesus name. Tingnan nyo, ang lakas ng loob ni Pacquiao, lumaban, mas bata sa kanya. Bakit hindi na siya yun eh? Yung kapangyarihan ng Diyos na meron siya, na kaya niyang gibayin ang lahat ng bagay, dahil meron siyang Kristo, meron siyang banal na Espiritu ng Diyos na hindi siya iwanan, hindi siya mababayaan. Amen. Amen. Amen? Amen. Kaya ngayon dapat walang Kristiyanong lupay-pay. Walang Kristiyanong lelepot-lepot. Laban! Amen. Laban! Amen. Amen. May Kristo ka sa buhay mo eh. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Praise God. At saka uli-uli mga kapatid, bilang conclusion. Praise God. Sahin po natin ang ating mga Biblia. Actually, may awit ito eh. Amen? Praise God. Isaiah 41. Amen? Praise the God. Praise God. Sige, basahin natin mga.